hindi natin nakakasundo, bakit di natin kausapin? Hamunin natin sa isang bagay na kung saan tayo ay makapapasok sa paraiso. Ano yon? Ang pakikipagkapatiran. Bigas ng salam, Assalamualaikum, sumayo ang kapayapaan. Pero hindi nakikita sa kanya yung kapayapaan. Gusto niya digmain niya yung kapatid niya mismo. Subhanallah. Basan natin ang magkalat ng mga hindi makatotohanang balita para lamang yung isang tao ay kamuhian ng iba. Diba nun, mga messenger? Kung ano yung sinabi ng isa, sasabihin niya dun sa isa. Kung ano yung sinabi ng isa, sasabihin niya dun sa isa. Hindi niya namamalayan sa sarili niya. Hindi niya napapansin sa sarili niya. Ang nakikita niya, tama yung ginagawa niya kasi ipinaparating niya yung mensahe doon sa kabila at ganun din sa kabila. Hindi niya alam siya na ang nagiging dahilan kung bakit nagtatalo yung dalawa at nagiging malaking bangayan. Imbis na nanahimik siya na kung ano yung sinabi ng isa, hindi niya ipinarating sa isa para hindi nag-away, hinatid niya. Nag-effort. Oh, mashallah. Ganyan ang tao ngayon. Nag-e-effort para magkagulo ang bawat Muslim. Di mananampalataya ang taong mahilig manira, magsumpa at nagbibitiw ng malalaswa at maaanghang na salita. Ulitin ko. Hindi mananampalataya ang taong mahilig manira. Subhanallah. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid, mashallah, alhamdulillah, at pinapasalamatan ako si Allah dapat sapagkat tayo ay nagsama-sama na naman sa ating pag-aaral at naway ibilang nito ni Allah sa ating mga mabubuting gawain, no? At saka sa bumubuo ng ating page na ito, ng ating GC, para mapanatili ang pag-aaral na kung saan nananatili ang paglaganap o pagbabahagi ng kaalaman sa bawat isa, sa mga admin, sa mga nag-edit ng poster, mashallah, biyayaan at pagpalain naman sila ni Allah sa kanilang mga pagsusumikap at sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa ating mga pag-aaral, no? So, alhamdulillah mga kapatid, at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang patungkol sa pakikipagkapatiran. Okay? So, mahalaga ba ang pakikipagkapatiran? Mahalaga mga kapatid. So, noong mga nakaraan, tinalakay natin, ewan ko kung yung iba nandoon, kung tinalakay natin yung patungkol sa paraiso, yung pagkakita kay Allah, pagkatapos yung pagpasok sa paraiso, at yung mga tao na nagkaroon ng gantimpala na kung saan labis nila ikinatuwa. So, mashallah, tayo magpapatuloy lamang sa pag-aaral at sumubaybay lang kayo sa ating mga pag-aaral at inshallah sabay-sabay tayong matuto sa bawat pag-aaral na nagaganap sa atin bawat gabi, no? So, mashallah mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pakikipagkapatiran. Tama? So, ito yung napili kong paksa. Bakit? Kasi lalo't kahit saan magpunta, no? Kahit saan GC, mga Facebook page na kung saan lumalaganap ang fitna, na kung saan nakakalimutan natin na tayo ay mga Muslim, kung saan ang pakikipagkapatiran sa atin ay itinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, gising ba lahat? Gising lahat, walang tulog, inshallah. So, ayun, pag-uusapan natin ang pakikipagkapatiran sapagkat sa panahon natin ngayon, lumalaganap ang fitna na kung saan hindi maiwasan na kapag may hindi tayo pagkakaunawaan or mga bagay na hindi na pagkasunduan ng ating mga kapatid, ang nangyayari,
na uuwi sa panlilibak or nauuwi sa anumang bagay na hindi dapat patunguhan na bandang huli tayo lang rin ang nalulugi na kung saan yung mga mabubuti nating gawain ibinibigay natin sa kanya. Yun ay ibibigay natin sa kanya pagdating sa araw ng paghuhukom. Hindi ba sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na isa sa mga pinakanalugi na tao darating ang isa sa mga isa sa mga tagasunod niya darating sa araw ng paghuhukom na kung saan dala-dala niya ang kanyang sala, ang kanyang pag-aayuno, ang kanyang zakat, ang mga mabubuting gawa. Siya ay tumutupad ng mga mabubuting gawain. Siya ay nandito sa mundo. Pero yun pala ay ibabayad niya sa mga taong siniraan niya, sinaktan niya, nilibak niya, at inergabyado niya, at katotohanan siya nga ang nalugi. No? So, sa madaling salita mga kapatid, ipinahihiwatig natin dito na kung saan mas manaig ang pakikipagkapatiran sa atin. Maaalis ang mga alitan or mga tampuhan na hindi naman sobrang major na kaya namang ayusin. Pero meron kasi minsan, hindi natin masisisi na kapag may pinapalaki ng bawat isa. So, patawarin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang. Lahat tayo ay nagnanais na makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tama? Tama. Kasi unang-una, ang paraiso ay siyang tahanan ng mga mananampalataya pagdating sa kabilang buhay. Ang dakilang tagapaglikha ay nagwika mula sa maluwalhating Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Higit na mas mainam ang kabilang buhay kaysa sa naunang buhay natin dito sa mundo. So, kaya nagsusumikap tayo, kaya gumigising tayo ng fajr, kahit nasa kalagitnaan tayo ng trabaho, hinihinto natin, pinuputol natin yung pagtatrabaho natin. Para ano? Para gampanan yung mga tungkulin na inutos sa atin ni Allah. Bibigay ako ng isa. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang jin at tao malibang sila ay sumamba sa akin. So, ibig sabihin bilang tao, mga kapatid, tungkulin natin na tumupad sa obligasyon natin sa ating dakilang tagapaglikha. Ano yun? Ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating sa atin ang ating katiyakan o ang ating kamatayan. No? So, yun, dadako tayo sa paksa. Gusto ng isang Muslim ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tama? Lahat tayo. Kapag halimbawa, hindi ba't kasama yun sa mga panalangin natin na naway ibilang tayo ni Allah sa mga mananahan sa paraiso. So, nagbanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa isang bagay. Alin yun? Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpahayag na kung saan patungkol sa pagmamahalan. So, ibig sabihin, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagtuturo ng pagmamahal sa kapwa at sa kapatid. Lalo sa kapatid natin sa pananampalataya dahil ang relihiyong Islam ay relihiyon ng kapayapaan at hindi relihiyon ng pagsisiraan o pagbabangayan. Agree? Agree ba kayo doon? So, syempre agree tayo doon. Diba? Madalas nga natin ipangalandakan, diba, sa mga non-Muslim, ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. So, ibig sabihin, kapayapaan ang inihahatid natin sa kanila. Pero, ayun ba ang nakikita ng mga tao? Minsan tanungin natin yung sarili natin, alam mo yan? Tanungin natin yung mga sarili natin kung yun ba ang mga naipapakita natin sa ating mga kapwa. Yung umiiral ba sa atin yung pakikipagkapatiran o yung pagpapalaganap ng kapayapaan. No? So, inshallah, sabay-sabay tayo matuto sa paksa natin na ito. Ang Islam ay relihiyon ng pagmamahalan at relihiyon ng kapayapaan at hindi relihiyon ng sabihin natin ng relihiyon ng bangayan. Kasi sa mga page, ganyan yung nakikita natin eh. Kapwa niya Muslim, pag may nag-post at mali yung post, magko-comment yung isa. Kafir ka, ganyan. Labas yan sa Islam. Munafik ka. Ganun na yung nangyayari. Subhanallah. So, ibig sabihin, nakakalimutan natin na yung kausap natin ay kapatid pa rin natin sa pananampalataya. Pero hindi ba't gusto natin ang paraiso ni Allah? Ano ang sinabi ni Allah mula sa Quran? At yaong mga tumutupad sa kanilang tungkulin sa kanilang Panginoon ay aakayin sa paraiso ng pangkat-pangkat
kapag ito'y kanilang narating, ang mga pintuan nito ay bubuksan at ang mga bantay nito ay magsasabi, Assalamualaikum, sumayo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Naging mabuti ka kung kaya't pumasok ka upang ikaw ay mamalagi rito. So yun pala ang sasabihin pagdating doon. Kung saan sasalubungin tayo ng pagbati ng kapayapaan. So, naway ibilang tayo ni Allah sa mga maninirahan, papasok sa paraiso. Amin, ya Allah. Okay. Hindi ba't napakagandang pagsalubong yon na kung saan sa pamamagitan ng pagtitiis natin dito sa dunya, tayo ay papasok na sa paraiso na kung saan tapos ang ating mga paghihirap. Mamamalagi kayo dito, sumayin nyo ang kapayapaan. Pero bago yun, madami pa tayo pagdadaanan mga kapatid sa pananampalataya. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, sa iba ang nakikita natin sa ating mga kapatid. No? So, gusto natin makapasok sa paraiso pero minsan nanggigigil tayo sa kapatid natin na nagkamali or nakaalitan natin. Hindi ba totoo naman? Hindi ba? Makikita naman natin yan lalo sa mga comment. Kapag halimbawa mayroong mali lang yung comment, subhanallah, patawarin tayo ni Allah. May nagkamali lang sa comment, naku, yung iba, hinahatulan ka agad na murtad, kafir yan, nilalabas sa Islam, na siyang hindi naman natin dapat gawin at hindi natin tungkulin yung ganong klaseng bagay. 'Di ba? Ano ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bigyan ng gabay ang taong naliligaw. Hindi sinabi na yung taong naliligaw ay ilublob mo sa impyerno, ipasok mo sa impyerno. So, mga kapatid, no, ay nalinawan tayo doon ha. At may impyerno at paraiso pero tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang huhusga sa atin bandang huli. Okay? So, dito tayo. Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Masya Allah. Apakaganda ng hadith, di ba? Sabi sa malapit na kahulugan mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hindi kayo papasok sa paraiso malibang sumampalataya kayo at hindi kayo sasampalataya maliban kung magmamahalan kayo. At hindi ba ako magtuturo sa inyo ng isang bagay na kapag ginawa ninyo ay magmamahalan kayo? Ipalaganap ninyo ang pagbati ng kapayapaan sa pagitan ninyo. Isinalaysay ni Imam Muslim. Masya Allah. So, ano ang sabi sa hadith? Kayo ay hindi kayo papasok sa paraiso maliban na nagmamahalan kayo. At hindi kayo magmamahalan. Tayo, maliban na sumampalataya tayo. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagturo ng bagay na kung saan pag nagmahalan tayo, makakamit natin ng isang gantimpala. Ano yun? Ipalaganap ang salam, ang pagbati ng kapayapaan sa pagitan ninyo. So, naalala ko tuloy na nakaraan. Pero hindi ka na mababanggitin. Okay? So, ngayon, yung kapwa niya, Muslim, handa niyang sirain. Huwag lang niya makita na masaya yung tao. Subhanallah. Kapag nakita niya yung tao na may katiting na ginawa, magpapakalat siya ng maraming balita na hindi naman totoo. Subhanallah. So, ibig sabihin, mga kapatid, na uuwi sa paglalabas ng mga fake news, kung sabihin natin, na para lang pandirian, layuan yung tao, maglalabas ng isang bagay na kung saan hindi naman totoo. A'udhu billah. So, ngayon mga kapatid, hindi maiwasan na sa panahon natin ngayon, merong tinatawag na mga issue. Ano ba yung mga issue? Maraming issue di ba? Issue kay ganito, issue kay ganyan, issue doon, issue dyan. So, nawawala na yung sense ng pakikipagkapatiran natin. Hindi ba? Actually, mga kapatid, ang ganda-ganda ng relihiyon natin. Tayo lang yung pag tinanong natin, pag tinanong tayo, saan nanggaling yung batian niya, yung salam? Ito hindi inimbento na kung sinong tao lang. Ang pagbabatian ng salam, ito ay nagmula pa sa kay Adam alayhis salam. Oh, 'di ba? So ibig sabihin mga kapatid,
Panindigan natin kung ano mang relihiyon ang meron tayo. Kung nagkaroon man tayo ng isang bagay na kung saan hindi natin napagkaunawaan, napagkasunduan sa isang kapatid natin at alam natin na pag pumatol tayo ay magdudulot ng malaking fitna, magdudulot ng isang bagay na kung saan pagkawatak-watak, kumbaga pagkamuhi sa bawat isa, mas mainam sa atin na magsabar na lang tayo kaysa patulan yan, mga kapatid. Ha? So, hindi ba tayo nahihiya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at mas lalo kay Allah? Na nag-aangkin tayo na tayo ang nagtatanga ng Quran, tayo ang sumusunod sa sunnah, nagsasabuhay ng relihiyon. Tapos, ganito ang nakikita ng mga iba nating kapatid. So, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Nag-aangkin tayo na tayo ay nag-aaral, talibul ilm, nagbabahagi ng kaalaman, mga ustad, mga sheikh. Pero minsan, sa mga ganitong klaseng titulo, hindi nakikita ang tamang pag-uugali o ang tamang adhab. A'udhu billah. Ang mga ulama natin, dapat natin silang respeto, no? Pero may mga kapatid, kung alam natin sa sarili natin na tayo ay nakapag-aral sa ganito, sa ganyan, nakapagtapos sa ganitong universidad, ah, una natin tignan yung sarili natin kung meron ba tayo yung tinatawag na good manners. Ha? Yung pag halimbawa na lamang nagkamali yung isang kapatid mo, nagkamali yung isa mong kapatid, gusto mo kaagad siya parusahan, pero hindi mo man lang isipin na pwede pa naman idaan yun sa mabuting usapan. Kung saan itutuwid mo siya sa maayos na paraan. So, subhanallah, dito tayo nagkukulang. Patawarin naman tayo ni Allah sa ating mga pagkukulang, no? So, lahat naman tayo dito nag-aaral, di ba? So, pero bakit minsan hindi natin nakikita sa sarili natin yung pagpapakumbaba? So, anong pagpapakumbaba ba yung tinutukoy ko? Minsan kasi nasa sarili natin na alam natin na matapang tayo. Galing ako sa ganitong tribo, ito yung tribo ko, balik Islam ako. Pero kung saan umiiral dapat nakikita sa atin ang isang bagay na kung saan tayo ay nakikipagkapatiran, no? So, imbis na away, bangayan, ang pinaghahamunan natin, bakit hindi natin hamunin yung isa't isa, yung sarili natin, na yung katunggali natin, yung hindi natin nakakasundo, bakit di natin kausapin? Hamunin natin sa isang bagay na kung saan tayo ay makapapasok sa paraiso. Ano yon? Ang pakikipagkapatiran. May hindi kayo pagkakaunawaan ng kapatid mo? O, kausapin mo siya. Pag-usapan natin ng maigi ito. Ayusin natin to. Huwag nawa mamagitan sa atin ang puot at galit na kung saan pag nakikita kayo, iba kagad yung naiisip nyo. Na imbis na pag nagkita kayo, yakap, diba? Pagbabatian, maigting na pagbabatian, masarap na kamustahan, 'di ba? So, 'yun ay uri ng pakikipagkapatiran na kung saan minamahal mo yung kapatid mo. Ano ang sinabi sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kung anong gusto mo sa sarili mo, gustuhin mo sa kapatid mo, no? So, inshallah, naging malinaw tayo doon mga kapatid, ha? Na kung saan naway nakuhaan natin ng aral at sa hindi tayo nagsasayang ng oras. Alam nyo, merong kung saan sinabi na nangangamba siya sa isang taong aral ng aral ng aral ng aral pero hindi natututo. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Aral ng aral ng aral pero hindi natututo. So, ibig sabihin mga kapatid, nagsasayang ng oras sa pag-aaral pero hindi isinasabuhay. Bigkas ng salam. Assalamualaikum. Sumayo ang kapayapaan. Pero hindi nakikita sa kanya yung kapayapaan. Gusto niya digmayin niya yung kapatid niya. Kapatid niya mismo. Subhanallah. 'Di ba? So, ito'y paalala una sa aking sarili at iwasan natin ang magkalat ng mga hindi makatotohanang balita para lamang yung isang tao ay kamuhian ng iba. So, patawarin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang, no? So, kapatid, imbis na sinasayang natin yung oras natin sa pakikipagbangayan, bakit di natin ituon yung oras natin sa pakikipagkapatiran na siyang nakakakuha tayo ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Okay? So sabi rito, kaya kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan hindi ka nakakausap ng isang Muslim ng higit sa 3 araw dahil sa isang pagtatalo o iba pang pag-aaway, ang pagbati ng salam, ang assalamu alaikum ay makakatulong daw sa iyo na gawin yon unang hakbang patungo sa pag-aayos ng relasyon nyo. Na-imagine nyo? Sabi, yung pagbati ng salam na yung sa atin, assalamu alaikum, pwede pala yung gamitin na unang hakbang para nang sa ganun makipag-ayos tayo sa ating kapatid. Di ba? May naiisip pa ba kayo ibang hakbang? Bro, may Gcash ka ba? O, unang hakbang na pwede mong gawin. May loan ba yung Gcash mo? Kailangan ko ng load eh. Babayaran din kita. Pag pinautang ka, pag niloadan ka, so ibig sabihin, ah, okay, so may chance, di ba? Kasi pinahiram ka eh. Pero ang sabi rito, yung salam, yung pagbati ng salam. Pwede nating gawin unang hakbang para sa kung gusto natin na makipag-ayos sa ating kapatid na kung saan hindi natin nakakasundo, no? So, di ba? Bro, may ulam ba kayo dyan? Bro, meron. Kain ka rito. Sa pamamagitan nun, nauuwi sa pakikipagkapatiran at mas napapalaganap ang kapayapaan at nakikita ang pagmamahalan ng bawat isa. No? So, inshallah, naging malinaw yan mga kapatid. Tatawa sa Gcash. Okay. So, marami nang nasira ng mga samahan mga kapatid, magkakaibigan at pamilya dahil sa pagkakalat ng mga balita upang siraan ang pagitan ng mga magkakapatiran sa Islam. Napakatalamak nito mga kapatid. Sa panahon natin ngayon na kahit sa linya ng ilang mga nagdadawa, mga dai ay umiiral ito. Nakakalungkot. Isipin na kahit sa buwan ng Ramadan ay may mga ganitong pangyayari. Noon, kapag narinig ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may naghahatid sa kanya ng balita hingil sa iilang kasamahan niya sa kanya patungkol sa iilan ay kaagad niyang sinisita ang tagahatid ng balita na ito at kanyang sasabihin na hindi marapat sa isa man sa aking mga kasamahan na magkalat ng balita hingil sa kanino man sapagkat nais kong lumabas sa inyo na ako ay may dalisay na puso. Meron ba nun mga messenger? Kung ano yung sinabi ng isa, sasabihin niya dun sa isa. Kung ano yung sinabi ng isa, sasabihin niya dun sa isa. Hindi niya namamalayan sa sarili niya. Hindi niya napapansin sa sarili niya. Ang nakikita niya, tama yung ginagawa niya kasi ipinaparating niya yung mensahe doon sa kabila at ganun din sa kabila. Hindi niya alam siya na ang nagiging dahilan kung bakit nagtatalo yung dalawa at nagiging malaking bangayan. Kanino? Dahil kanino? Dahil sa kanya. Imbis na nanahimik siya na kung ano yung sinabi ng isa, hindi niya ipinarating sa isa para hindi nag-away, hinatid niya. Nag-effort. Oh, mashallah. Ganyan ang tao ngayon. Nag-e-effort para magkagulo ang bawat Muslim. Patawarin nawa tayo ni Allah. May mga ganyan tayong kapatid. Subhanallah. Tawarin nawa tayo ni Allah, mga kapatid. Katakutan natin si Allah sa ganyang klaseng gawain. Na kung ano yung sinabi ng isa, ipinarating mo sa kabila. A'udhu billah. Isang katakot-takot na parusa. Nakakahiya. Minsan lalaki pa yung ganito. Sa lalaki nagaganap minsan to. Tawarin naman tayo ni Allah, mga kapatid. Kaya marapat lamang na mangibabaw ang mabubuting hinala natin sa ating mga kapatiran upang ating maiwasan ng mga sigalot, upang ang away o pagkamuhi sa ating kapwa at pagkawala ng tiwala sa kanila. Gabayan nawa tayo ni Allah at patawarin at patatagin sa Islam at sa sunnah at kanyang ilayo at naway ilayo tayo ni Allah sa mga fitna na mga nakakalat dito. Linisin nawa at dalisayin ni Allah ang ating mga puso at ang ating mga layunin at ang ating mga gawain. Allahumma amin. So, mga kapatid, may singit ko lang mga kapatid minsan may mga kapatid tayo na hindi masyado tinitignan kung sino yung kausap nila. Sabihin natin na pagka kahit scholar o ulama yung kausap nila, wala silang respeto, wala silang galang. So, tama ba yon? So,
Maging sino naman, di ba, gusto natin na igalang tayo. Hindi natin hinihingi yung labis na papuri. Respeto bilang isang kapatid. So, dahil may mga kapatid tayo na mababa ang tingin sa ating mga ulama. So, patawarin naman tayo ni Allah. So, ano ang mga ulama? Banggitin natin ang mga ulama, no? Kasi minsan may nakikita ako na ganito, mga kapatid, ha? Sabi rito, ang paggalang sa mga ulama ay siyang paggalang kay Allah. At ang paninira sa kanila ay siyang paninira sa relihiyon ni Allah. Walang pag-aalinlangan na ang paggalang sa mga ulama at pakikitungo sa kanila ng may kagandahang asal ay kabilang sa kautusan sa Islam at nararapat silang irespeto kahit ikaw ay salungat sa kanilang pananaw. So ano yung tinutukoy rito? Minsan pag nagtanong tayo mga kapatid na hindi natin nagustuhan yung sagot ng ustad, sheikh, hindi natin gusto yung sagot. Merong iba, dinidebate nila yung mga ustad, yung pinagtatanungan nilang sheikh. Pinapamukha nila na mali ka. Pero marami naman mga ustad dyan, pwede mong pagtanungan kung hindi ka sigurado sa sagot ng isang ustad na yun. 'Di ba? So, ang mga ulama ay siyang tagapagmana sa mga propeta. Ang karangalan nila ay sagrado at ang paggalang sa kanila ay paggalang kay Allah. At ang pangungutya sa kanila ay pangungutya sa relihiyon. Isinalaysay ni Abu Musa al-Ash'ari, kalugdan siya ni Allah, na kanyang sinabi, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katunayan, kabilang sa paggalang kay Allah ay ang paggalang sa mga nakakatandang Muslim. Ang paggalang sa mga nagdadala ng Quran, mga ulama na walang pagmamalabis at wala ring paglalapastangan sa kanilang pagkatao at kalagayan, at gayon din ang paggalang sa mga matutuwid na pinuno. Ang hadith na ito ay authentic, no? So mga kapatid, paalala to una aking sarili. Hindi kabilang sa aming umma ang hindi marunong gumalang sa mga ulama at sa mga pinunong Muslim. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa umma ko ang mga taong hindi gumagalang sa mga nakakatanda at hindi nagmamahal sa mga nakakabata at hindi alam ang karapatan ng kanilang mga ulama. No? Hindi kabilang sa ugali ng isang Muslim ang manira, magbitaw ng maanghang na salita laban sa mga ulama. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi mananampalataya ang taong mahilig manira, magsumpa at nagbibitiw ng malalaswa at maaanghang na salita. Ang hadith ay authentic. Napansin niyo yung hadith? Sabi ng Rasulullah, hindi mananampalataya ang taong mahilig manira, magsumpa, nagbibitiw ng malalaswa at maaanghang na salita. Ulitin ko, hindi mananampalataya ang taong mahilig manira, subhanallah, magsumpa, nagbibitiw ng malalaswa at maaanghang na salita. Astagfirullah. So, hindi kabilang sa mga patawarin naman tayo ni Allah. Napakaraming ganito mga kapatid. Na kung saan wala na silang pakialam sa binibitawan nilang salita, maging sa social media. Nilalabas nila ang kalaswaan ng kanilang mga malalaswang sinasabi nila na nakakalimutan nila na sila ay mga Muslim na nagtatangan ng Quran, sumusunod sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith qudsi, sinabi ni Allah, sino man ang kumalaban sa aking wali ay ako ang kaniyang kinalaban. Ang wali, kakampi ni Allah ay ang mga ulama na tinutukoy. Sinabi ni Imam Shafi'i at ni Imam Abi Hanifa, kahabagan silang dalawa ni Allah, kung ang mga fuqaha ay hindi naging awliya, mga kaibigan ni Allah, ay wala nang kaibigan si Allah. Subhanallah, mga kapatid. Kaya sikapin natin na magbigay respeto sa ating mga ulama, lalo't alam natin na sila ay mga nagtuturo sa atin. So igalang natin sila at wag natin sila maliitin. At wag natin sila bastusin ng harap-harapan na dahil lamang sa hindi natin nagustuhan ang kanilang mga kasagutan sa atin. Ano ba? Wala, 10 na. Okay, bilisan natin. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, sino man ang manakit, maminsala, mangutya, mag-insulto o manira sa isang maalam o ulama
Katunayan kanyang pinipinsala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sino man ang pinsalain niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinipinsala niya si Allah. Nakikita niyo mga kapatid, ang paninirang puri sa mga ulama ay hukay sa impyerno. Sinabi ng mga ulama, ang paninirang puri sa mga ulama, sa mga scholar ay isang hukay mula sa impyerno. No, paalala sa mga kapatid na mahilig mangutya, walang paggalang sa mga ulama na na ganito ang ginagawa, magsagawa tayo ng tauba bago pa tayo abutan ng kamatayan upang hindi tayo malagay sa panganib sa huling araw. Ugaliing magpakumbaba higit sa lahat. No? Ang ating mga ulama at ang mga pinunong Muslim. Iwasang magbitaw ng mga maaanghang na salita laban sa mga ulama at pinunong Muslim dahil ang pinsala nito ay sadyang napakalaki at mapanganib. Kung ikaw ay nasa unang baitang pa lamang ng iyong paghahanap ng kaalaman at wala pang alam sa mga batas ng Islam ay huwag maging mapagmataas sa mga ulama. So, maging marespeto tayo sa kanila mga kapatid ha. Galang natin sila, wag natin silang pukulin ng bato. Alam niyo yun, babatuin natin sila ng masasakit na salita. So, patawarin naman tayo ni Allah sa ating mga pagkukulang. Ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin ulit ang patungkol sa pakikipagkapatiran na kung saan imbis kapayapaan ang ipalaganap natin, puro bangayan ang lumalabas sa atin. Imbis na magmahalan bilang magkakapatid sa Islam, magtulungan, walang ibang nangyayari. Ang masaklap pa nito, baka ito ang bauning aral ng mga bagong Muslim. So, wag nating kalimutan, ang relihiyon natin ang siyang mabilis lumaganap sa kalupaan bilang mas matagal na Muslim. Asahan mo na may mga bagong Muslim na nakatingin sa iyo, sumusubaybay sa iyo, at habang pinag-aaralan nila ang Islam. Ngayon, kaya sinasabi, di ba, wag yung tignan ang gawain ng Muslim. Doon tayo tumingin sa aral ng Islam sapagkat ang Muslim ay hindi perpekto pero ang relihiyon ni Allah ay siyang perpekto. Kung saan walang bahid ng dungis, walang halong pagkakamali. So, inshallah mga kapatid, tignan natin, bantayan natin yung mga nasa paligid natin. Dahil minsan may mga kapatid tayo na kung ano nakita sa atin, yun ang binabaon nila. Halimbawa na lamang, isang bagong Muslim, nakita niya yung isang Muslim naka-attire ng pang-Muslim, sabihin natin nakaturban, nag-celebrate ng birthday. So, ngayon, may nakasama siya mga ibang Muslim. Yung isa nga dun Muslim na Muslim, ang ganda ng damit niya, nagbe-birthday siya. Bakit siya nagbe-birthday siya? Minsan, ang masaklap, dun pa bumabase, tunay na Muslim yun. Pero hindi ba mga kapatid? So, binabanggit ko lang to para maging malinaw sa atin na yung mga gawain natin minsan tinitignan ng mga kapatid natin na siyang ginagaya nila. No? So, minsan ganito, yung mga sa Arab, Saudi Arabia, no? Meron akong amo, nagbe-birthday, nagki-Christmas, tunay na Muslim yun, Arabo yun. So, yun ba ang basihan ng pagiging Muslim? Ang lahi, hindi ba't sinabi ni nakahihigit ang isang Arabo sa hindi Arabo, ang isang maputi sa maitim. So, ibig sabihin, hindi basihan yan. Nasaan ang basihan? Nandun sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa pakikipagkapatiran mga kapatid, isinalaysay mula kay Anas bin Malik na ang sugo ni Allah ay nagsabi, walang sino man sa inyo ang tunay na naniniwala hanggat hindi niya minamahal ang kanyang kapatid. O sinabi niya, para sa kanyang kapwa, kung ano ang kanyang iniibig para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, sabi rito, walang sino man sa inyo ang tunay na naniniwala maliban na ibigin mo sa kapwa mo ang gusto mo sa iyong sarili. Gustuhin mo sa kapwa mo ang gusto mo sa iyong sarili. No? So, sunod, ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ang Muslim ay minamahal niya ang kanyang kapwa Muslim kung anong gusto mo sa sarili mo, gustuhin mo sa kapatid mo. So, kapatiran, di ba? Maging sa araw ng paghuhukom may kapatiran doon. Hahanapin natin kay Allah yung mga nakakasama natin sa dunya, sa landas ni Allah. Kasama nagsasala, kasama nag-aayuno, kasama sa kabutihan. O, ano pa inaantay natin? Bakit hindi natin subukan makipag-ayos, yayain yung mga hindi natin nakakasundo, mga kabangayan natin.
no? Mag-ayos kayo, magmahalan kayo para kay Allah. Ibaba niyo yung pray niyo sa isa't isa alang-alang kay Allah. Hindi yung naghahanapan tayo ng butas sa bawat isa. 'Di ba? Dapat mahal natin yung kapwa natin kapatid na kung saan hindi natin dapat itinataboy. Hindi tayo dapat lumalayo sa kanila ng labis na paglayo. 'Di ba? May hadith patungkol diyan na sabi rito, huwag mapuot sa isa't isa at huwag inggitan ng isa't isa. Huwag iwanan ng isa't isa at maging mga alipin ni Allah bilang magkakapatid. Sabi rito, hindi pinapayagan para sa isang Muslim na manatiling hiwalay sa kanyang kapatid ng higit sa 3 araw. Subhanallah. Naintindihan niyo yung hadith? Yung tinutukoy dito, yung hindi pinahihintulutan na hindi pinapayagan para sa isang Muslim na manatiling hiwalay siya sa kanyang kapatid sa loob ng 3 araw. Yung hindi kayo nagpapansinan, hindi kayo nagkikibuan sa loob ng 3 araw, subhanallah. Diba? Hindi ba sisipag nga natin mag-research sa mga hadith mga Quran ni Allah, sa Quran ni Allah, mga verses doon. Pero subukan natin basahin to mga kapatid. Sa ganun, bilang paalala, una sa aking sarili, na kung ano man ang mga kapatid natin na hindi natin nakakasundo, ay maging maayos tayo sa bawat isa at makita ang pagmamahalan at makita ang pakikipagkapatiran sa bawat isa. No? So sa hadith na ito, napapaloob kung ano ang dapat gawin ng isang kapatid niya na Muslim upang bigyan ng pagmamahal at pangangalaga ang kanyang kapatid na Muslim. Malinaw na sinasabi na huwag nating pabayaang maputol ang ating ugnayan sa ating mga kapatid. Magtatag ng isang mabuting kapatiran at pagmamahalan sa isa't isa. Hindi kapaki-pakinabang na mananatiling tahimik ang dalawang Muslim sa loob ng 3 araw. Itinalaga na nararapat na mag-usap ang dalawang panig bago matapos ang araw na yun. Ang tinaktang oras na hindi lalagpas sa 3 araw. Sa ganitong pagkakataon, ang sino man maunang magbigay ng pagbati ng salam ay siyang binibigyan ng higit na malaking gantimpala. Sumagot man o hindi ang binati, nagkaroon ng gantimpala ang naunang bumati at nagkasala ang hindi nagbigay ng tugon. Yan, nagagalit sa inyo si sister. Nakaraan, hindi kayo sumasagot sa salam. Ha? Sinsin kayo. So, mga kapatid, panatilihin natin ang mabuting relasyon sa ating mga kapatid na Muslim. Sa isang matamis na ngiti o mag-alok ng tubig sa iyong kapatid ay maituturing na isang malaking pakinabang at gantimpala para sa iyo. Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mabuting gawa ay isang kawang gawa at katotohanan, ang kawang gawa ay ang pakikipagtipan sa iyong kapatid na may matamis na ngiti at ang pagpuno ng tubig sa kanyang baso. No? So, naway nakuhaan natin ng aral yun mga kapatid Maganda tong paksa natin Baka mamaya pagtapos ng pag-aaral natin may nag-aaway na naman dyan. So, inshallah, maging payapa tayo sa ating mga kapatid at pagturingan tayo, ipalaganap natin ang kapayapaan, salam sa bawat isa. No? Lalo sa mga page, yung mga page niya na kumakalat, may mga kapatid tayo dyan, subhanallah, ang tatalas ng dila. Hindi nila iniisip yung mga binibitawan nilang salita na maaaring maging sanhi ng pagkalugi niya pagdating sa araw ng paghuhukom. Okay, hinihikayat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lahat ng Muslim daw ay dapat na magpalitan ng mga regalo upang ang pagmamahalan ay yumabong at anumang pagkamuhi ay mapawi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sa ganitong pamamaraan ng pagpapalitan ng mga regalo ay pagpapakita ng simpatya at pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. So narinig nyo? Ang pagbibigay pala ng regalo sa kapatid ay nagiging simbolo, nagiging sanhi ng pagmamahalan upang maalis ang pagkamuhi at mapawi. No? So, may kaalitan ka, hindi kayo nagkasundo sa isang dalil. Dahil sa isang dalil, sabi mo, daif yan, yung isa, hindi, sahi yan. Hanggang sa nagtalo kayo, hindi kayo nagkasundo.
Bigyan mo ng regalo. O bro, o bigyan mo ng tube, bigyan mo ng turban, 'di ba? Para lang sa ano, para lang nung saan yung sa pamamagitan ng pagbibigayan mga kapatid, nagdudulot siya ng pagmamahal at nagiging dahilan yun sa pagbibigay ng regalo upang mapawi yung mga alitan at ang mga hindi pagkakaunawaan. May kaalitan kang sister, bigyan mo hijab, mga abaya. Maraming pwedeng paraan mga kapatid para maging maayos tayo sa ating mga kapatid na kung saan maalis yung mga hinanakit natin sa bawat isa. Maging ang salam, di ba? Pwede mo yung gawing unang hakbang para magkaayos kayo ng kapatid mo upang maumpisahan yung pag-uusap yung dalawa. So, naway makuhaan pa natin ng aral to mga kapatid at naway magsilbing paalala una sa aking sarili. Okay? Mula kay Abu Hurairah, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, mag-ingat kayo sa pag-aakala sapagkat tunay na ang pag-aakala ay pinakasinungaling na pangungusap. Mutafaq alaihi. Ha? Ano yung maling pag-aakala? Nagtatamang hinala. Ha? So, mga kapatid sa Islam, bilang paalala, una sa aking sarili, ang ganitong klaseng gawain ay siyang pinakasinungaling na salita. Bibigay ako ng halimbawa. Halimbawa na lamang, isang ustad at pagkatapos, dalawang sister ngayon. Hindi may iwasan na nagkakaroon ng maling pag-unawa sa pakikipag-usap ng isa sa bawat isa. Halimbawa, yung isang sister nakikipag-usap dun sa isa, kay ustad. Yung isa naman naghihinala. Yung lagi yan sila magkasama. Siguro feeling ko may namumuo sa kanilang dalawa. At ang masaklap dun, ipinakalat, ipinangalandakan na ganito sila. Na wala naman palang meaning yung ganong klaseng gawain. So, ibig sabihin, nagdudulot na nagiging sanhi ng pagkakalat ng maling balita. Mga kapatid, itakillah, matakot tayo kay Allah. Kung saan pagdating sa pagpapalaganap, pagpapakalat ng maling balita, ito'y pananagutan natin sa araw ng paghuhukom at iyak ito ay itatanong sa atin ni Allah. So, mga kapatid, bilang paalala, una sa aking sarili, ano man ang hinanakit natin sa ating mga kapatid, oo, nasasaktan tayo, nakakaramdam tayo ng galit, pero huwag natin hayaan na manatili yung galit na yun sa puso natin. Naway magbunga ang ating mga pagsusumikap at ang kapatiran sa pananampalatayang ito. Kung ngayon naririnig mo yung pag-aaral na ito, lahat tayo inshallah itatak natin sa isip natin ito at baunin natin nang sa ganun maiwasan natin ang pagkakaroon ng galit sa isa't isa at naway manatili sa atin ang pagbibigay ng kapayapaan. No? Dito, ang panlilibak daw, binabanggit dito yung uri ng panlilibak. Sabi, ang panlilibak ay pagbanggit mo tungkol sa iyong kapwa ng anumang bagay ng kasusuklaman niya habang wala siya. Maging ito man ay tungkol sa kanyang pananampalataya, kaasalan o pagkatao. Ito ay inihahalin tulad ni Allah sa isang bagay na kasuklam-suklam na pandidirian ng mga tao. Ano ito? Ayon sa kahulugan ng talata na ito, huwag libakin ng ilan sa inyo ang iba. Ano ibig ba ng isa sa inyo na kumain ng laman ng patay niyang kapatid? So, ayun sinabi ni Allah. Ano ba ang gusto ng isa sa inyo? Kumain ng laman ng kanyang kapatid. Kaya kasusuklaman ninyo ito. Datapot katakutan niyo si Allah, katotohanan si Allah ay laging tumatanggap ng pagbabalik loob ang pinakamahabagin. So, yun mga kapatid ha. May pag-asa pa tayo magbalik loob kay Allah. Magtawbah, magsisihan yung mga nagawa natin. Kung buhay pa tayo, itigil natin yung pagpapalaganap ng mga maling balita upang ang isang tao ay kamuhian ng ilan. Patawarin nawa tayo ni Allah mga kapatid at ilayo tayo ni Allah sa ganitong klaseng katangian. Ang Islam ay nagtuturo ng pagmamahal at pakikipagkapwa-tao. Huwag natin hayaan na ang ating pagsusumikap sa nagdaang buwan ng Ramadan ay hindi natin mapakinabangan dahil sa galit at pagpapakalat ng mga maling balita, pagsisiwalat ng kamalian ng ating kapatid. Naway patatagin tayo ni Allah sa pananampalatayang ito at naway magbunga ang ating mga pagsusumikap. Amin, Ya Allah.
So, yun lamang mga kapatid. So, naway nakuhaan natin ng aral ito. Kung saan kung nakita natin yung kapatid natin na nagpapalaganap o nagkakalat ng mga maling balita, alam natin na mali yung ginagawa niya, paano natin siya tutulungan? Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Rasulullah, tulungan niyo ang inyong kapatid, maging siya man ay mapang-api o siya ay inaapi. Tumugon ang isa sa mga sahaba radiyallahu anhu. Sabi niya, "Ya Rasulullah, tutulungan ko siya kung siya ay inaapi. Pero paano ko siya tutulungan, Ya Rasulullah, kung siya ang nangaapi?" Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulungan niyo siya sa pamamagitan ng pagpigil sa ginagawa niyang pang-aapi. At yun ang maaari nating tulong na gagawin sa kanya. Hindi natin siya tutulungan apihin yung isa. Pag tutulungan niyo yung isa, pigilan mo siya at yun ang maaari mong gawing tulong sa kanya. Pagsabihan mo siya na hindi tama yung ginagawa niya, yun ang tulong na maaari nating gawin para sa kanya. So mga kapatid sa Islam, alisin natin sa sarili natin na kapag may di tayo na pagkasunduan o nakaalitan, iwasan natin ng galit at sa isa't isa at magtanim ng galit. Tunay na yan ay hindi solusyon para umiral ang kapatiran sa bawat isa. Ang relihiyon natin ay relihiyon ng kapayapaan at hindi relihiyon ng bangayan o pagsisiraan. At ito ang nakikita ng mga bagong Muslim sa atin at maging ng mga non-Muslim, nagiging dawa ito sa kanila. At ito ang dapat na ito ang dapat na tularan sa atin ng mga nakakakita sa atin at nakakasama natin, at naway maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga kapatid na Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, dito nagtatapos ang ating maiksing pag-aaral at naway nakuhaan natin ng aral yon at ibilang nawa ito ni Allah sa ating mga mabubuting gawain. Amin ya Allah.